mga ka-MV. Ngayon ay matutunghayan po natin ang ika-5 kabanata ng Naniniwala ka ba sa forever? Pero bago tayo magpatuloy, pakiclick po ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kung iginataas ng kilay ni Sofia ang pagsakay nila sa isang limousine, paglabas nila ng airport after more than 3 hours na pagbabiyahe nila, mas dumoble ang pagkapantastikong sumapuso niya. Nang marating nila ang sinasabing bahay ni Vince, lulang-lula si Sofia sa kanyang nakita. Imposibleng namamalikmata lamang siya o nag-hallucinate lang. Wala namang drug of any kind na katawan niya, kaya yun imposible talaga. Nakahinto na noon ang limousine sa loob ng isang fantastic sa laking bakuran. Sa pinakasentro nun ay nakatirik ang isang super laking, ano nga bang itatawag niya roon? Inadequate ang salitang mansyon roon. Ang kanyang nakikita ay mistulang palasyo pero hindi tulad ng all concept ng palasyo. It's a castle in modern architecture maybe. At ang paligid, Jesus in heaven. Sa calendar at picture lang niya nakikita ang ganon. Let's get out of the car, Miss Curious, so that you can take a better and closer look. Nagustuhan mo ba? Pinukol niya ng nagdududang tingin si Vince na nasa kanyang tabi. Isang glowing smile sa halip ang isinukli nito sa kanya. Pwede bang ipaliwanag mo muna sa akin kung anong gagawin natin dito sa ganitong klaseng lugar, Vince? This is my place. Our place. We're home. Home? Bahagya pang natawa si Vince. Come on, little one. Naiinip na ang ating driver at... Vince, hindi ako bababa rito hanggat hindi mo ipinapaliwanag sa akin ang lahat. I mean it. Okay, I will. But I think mas maganda kung bumaba muna tayo. Doon tayo sa may garden na malapit sa lagoon mag-usap bago kita dalhin sa mami ko. Fair enough? Nanalo na naman si Vince. Dinala nga siya nito sa lugar kung saan naroroon ang isang lagoon na halatang artificially made. Mahusay ang architect na lumikha noon, naisip niya. Napakaganda kasi ng pagkakagawa. In fact, so far ay wala siya halos malamang tingnan dahil lahat ng nasa paligid niya ay sapat para isipin niyang siya ay nasa isang fairyland. Habang lumilinga siya ay sinusundan naman siya ng tingin ni Vince. Alam niya, nang balingan niya ito, ngiting-ngiti ang loko. Ano pang iningiti-ngiti mo dyan? Magpaliwanag ka na kung ayaw mo mag-walkout ako rito at umuwing mag-isa sa pinagmulan ko. What a temper for such a lovely piece. Now, I knew that you hate me to be deceived. This will be the last time na. May lokohan talagang nangyari kung ganon. How dare... Hey, I didn't mean that. Masyado ka namang high blood agad. You're really far different from the woman I used to. Kaninong bahay o palasyo to? At ba't mo ako dinala rito? Sumagot ka nga! Everything you see is owned by the Emir. Kanino? Emir, the king. The majesty of Brunei. Siya si Emir Falcon. Falcon? Could it be? Yes, my last name. Because Amir happens to be my father. Napaawang ang bibig ni Sofia. Si Vince, anak ng hari ng Brunei. My mom, Rika. Rika is her name, by the way. Isa siyang odalisque. Ano yun? Nangiti na lamang si Vince. Harem, ganun. Alam mo naman siguro na uso yun sa bansang to, right? Asawa ng hari sa madaling salita. Tila ibig na niya ngayong maniwala na siya ay nasa fairyland nga. Si Mami ang third wife ni Emir Falcon. Namit niya si Mami sa isang hospital kung saan namamasukan siya bilang nurse. And that was the beginning of their story, na parang sa isang fairy tale talaga. Totoong from Raj to riches ang story ni Mami. Anak ka ng hari? Nagkibit balikat si Vince. Ganun na nga. That explains everything.
Kaya pala can afford nito na mag-travel kung saan-saan. Dahil yun pala ang uri ng lifestyle na kinamulatan nito. Kung ganun, may dugong maharlika si Vince. What a thing to discover. Totoo nga ba ito? Ito ang i-confess ko sana sa'yo nung nasa plane tayo. Pero naisip ko na mas tamang malaman mo ang tungkol dito now. That we're here. That way, hindi mo isiping baka nababaliw na ako. Now, am I forgiven? Bahagya pa siyang umingos dito. Kung ganun, dugong bughaw palang kasama ko. Di dapat pala bigyan kita ng due respect. Ano bang gusto mong tawag ko sa'yo? Mahal na prinsipe? Ang lakas ng tawa ni Vince. Ano naman ang nakakatawa sa sinabi ko? Mabuti kaya umuwi na ako sa Pilipinas. Hindi ako bagay dito. Mas lalong hindi ako bagay na makipagkaibigan sa'yo. Dahil pula ang dugo ko at hindi bughaw. Mabilis siyang kinabig nito sa baywang at hinapit sa katawan. Hindi niya yon na-anticipate kaya hindi na siya nakapalag pa. Silly woman. Kaya nga ba enjoy na enjoy ako sa company mo? You're a potent mixture. Do you know that? But I like you. I really do. I like your frankness. I like your being simple. Pati katarayan mo gusto ko. At higit sa lahat, birds of the same feather tayo. How about that, my begum? Itinulak niya ito. Binitiwan naman siya. Pinukol niya ito ng isang di totoong irap. Teka nga! Pangalawang beses mo na akong sinasabihan ng ganun. Ano bang ibig sabihin nun? Ano ka mo, Begum. It means princess. I'm a prince, so you're a begum. A princess. You'll learn more term in due time, little princess. Now, it's about time na mamit mo ng mother ko. Let's go to our Oda. Oda? Ano naman yun? Ang alam kong Oda si Jinky Oda. Sino yun? Hindi mo kilala yun for sure. Anong ibig sabihin ng Oda? Nangingiting pinisil siya nito sa ilong. Sabay kudlit ng halik doon. Nabahagya niyang ikinagulat. Ang Oda, for your additional information, Begum, ay isang kwarto. Kwarto yun ng harem ng Emir. At maraming ganun kang makikita dyan sa loob. Shall we? Teka muna, Vince. Kinakabahan yata ako. Kanino? Sa mami ko? Oh, come on. Mabait siya, I assure you. Yung Emir? You'll meet him later. Hindi pa ngayon. Halika na kasi, okay? Ang Oda o ang kwartong sinasabi ni Vince ay natuklasan niyang malaki pa sa bahay nila sa Pilipinas. At kumpleto yun ang gamit na sa tingin pa lang niya ay puro mamahalin. May 3 pinto siyang nakita na ayon kay Vince nang itanong niya rito ay mga kwarto raw. Pumasok sila sa isang pinto. Doon bumungad sa kanya ang isang matandang babae na nakahiga sa kama na mukhang sadyang naghihintay sa kanilang pagdating. Nakilala niya ito na ina ni Vince. At ang isa pang dalagita na si Rochelle na ayon kay Vince ay isang alipin o katulong doon na siyang tagapag-alaga ng ina nitong may sakit. Tama nga si Vince. Sa unang kita niya sa ina nito'y kaigaan agad ng loob niya rito. Ang sakit daw nito ay sa kolon o bituka. Sa itsura nito, napiho niyang siguro'y cancer yun. Hindi lang dineretsa sa kanya ni Vince. Lumabas ng Oda si Vince dahil may pupuntahan daw ito. Naghanda naman ng merienda si Rochelle na utos ni Mrs. Falcon. Kaya nagkaroon sila ng time na makapag-usap ng walang istorbo. Marami nang naikwento sa akin si Vince na tungkol sa'yo. Natuklasan niyang nagsasabi ito ng totoo. Marami na nga itong alam tungkol sa pagkatao niya. Pagkatapos ay nagkwento ito tungkol kay Vince. Puring-puri nito ang nag-iisang anak. Kung bilang isang anak, wala na akong maipipinta sa kanya, iha. Masunurin siya sa akin. Pero sa kanyang ama, ang totoo, hindi siya naging close masyado sa Emir. Dahil siguro, lagi naman kasing busy yun. Dahil alam mo na, ganun ang head ng isang estado, hindi ba? Tumango siya rito at bahagyang ngumiti. Nakaupo siya sa gilid ng kama nito. At ito'y nakaupo rin, pasandal naman sa headboard. Pagkuway,
Sinasal ng ubo ang matanda. Huwag na ho kayo magsalita. Baka makasama sa inyo. Talagang ganito lang ako. Nasaan na nga ba tayo? Kay Vince. Isang bagay lang masasabi kong hindi ko gusto sa ugali ng anak kong yun. Alam mo ba, na madalas kong ibinapaintindi sa kanya. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin ito sa'yo. Huwag ho kayo mag-alala at marunong akong magtago ng sikreto. Nangiti ito, kaya mas lalo niyang natiyak na malaki ang resemblance rito ni Vince. Bueno, tingin ko naman, nagkakasundo kayong dalawa. Isa pa, aaminin ko sa'yo na ikaw pa lamang ang babaeng dinala niya rito at personal na ipinakilala sa akin. Kaya may kutob ako na. Ang pagsagot ni Sofia ay hindi natuloy dahil sa pagsulpot ni Vince. Ngumiti ito kapag daka. Mukhang serious na serious kayo ah. Ano? Iro-roast na ba ako ni Mami sa'yo? Hindi. Nagkwekwentuhan lang kami. Pwedeng mamaya nyo na ituloy. Gusto kang mamit ng Amir, Sofia. Kinabahan siya bigla. Siguro nga'y naipakita yon ng kanyang ekspresyon. Maagap na kinuha ng ina ni Vince ang kamay niya at pinisil yon. Huwag kang matakot, mabait siya. Kaya lang, hindi siya nakakaintindi ng Tagalog. Marunong siyang umingles pero hirap. Sige na anak, isama mo na siya sa iyong ama. Sa isang malawak at napakagandang bulwagan siya dinala ni Vince. Palinga-linga pa siya nang biglang sumulpot mula sa isang pintong magarbo ang pagkakaukit ng isang lalaki. Nakaagad niyang nahulaan na ang Emir. Patunay ang marangya nitong kasuotan. Kinausap ito ni Vince sa lengguwaheng hindi niya nauunawaan. At kapag dakay, nginitian siya ng lalaki na sa tansya niya ay lampas na sa 50 ang edad. Ngunit matipuno ang pangangatawan na obvious na resulta ng pag-gym nito marahil. Napagkamalan siya ng Emir na girlfriend ni Vince na agad niyang itinama. Ngunit nakipagpalitan lang ito na makahulugang tingin kay Vince. Nang mapagsulo sila ni Vince ay hindi niya napigil ang sarili na muling osyosohin ng tingin ng paligid. Impress? Nakangiting tanong ni Vince. Oo naman. Ni sa panaginip nga hindi ko naisip na makakatuntong ako sa ganitong klase ng lugar. Diyos ko. At nakausap ko pang hari. Hari? Si Vince ay prinsipe by blood. At tinatawag siya nito ng Begum. May Begum. May princess? May ibig bang ipakahulugan doon si Vince? Naisip niyang bigla. Huwag kang magsimula, puso ko. Natuto na ang puso ko. At hindi ka dapat ngayon pang mag-isip ng kung ano-ano, okay? It is a big deal to you na makausap ang Emir. Tinaasan niya ito ng isang kilay. Natural! Dahil common tao lang po ako, no? Nagkibit balikat pa si Vince. Totoo, he may be a king, pero hindi siya ganun ka-noble na tao. Tumitig siya rito. Totoo nga pala ang sinasabi ng ina nito. Bakit? Hindi ba kayo in good terms? Sabihin nating may mga ugali siya na hindi ko gusto. Tayo na nga, ibabalik na kita kay Mami para makakain ka na rin ng snack. Mamaya pang 7 ang dinner dito, sabay-sabay tayo. You'll meet everyone mamaya. Pero wag kang kakabahan, okay? Buong akala ni Sofia ay namamahay siya at hindi makakatulog. Kaya napangiti siya nang pagmulat niya ng mga matay. Masulyapan niya sa may bintana na mataas na pala ang sikat ng araw. Bahagya pa siyang nag-inat. Ngunit pagbaling niya sa kabilang side ay muntik na siyang mapasigaw. Naroroon pala si Vince, nakaupo sa gilid ng kama at nakangiti sa kanya. Otomatikong niyang natutop ang kumot sa kanyang dibdib, sabay balikwas ng bangon. Anong ginagawa mo rito? Pinanonood mo ba ang aking pagtulog? Can't help it. Ang ganda mo pala kahit tulog. Umingos siya rito, pero totoong siya ay na-flattered. Bolero ka talaga. Tanghali na pala nakakahiyasa. Ang sarap nga ng tulog mo. Don't have the heart na istorbohin ka pero ikaw ang unang tinanong sa akin ni Mami. Namiss ka yata ka agad. Tara, bangon na. Gutom na ako. Magbe-breakfast na tayo. Susunod na ako. Magbibihis lang ako sandali.
Ngumiti ito ng pilyo. You mean, hindi kita pwedeng panooring magbihis? Ang lupit mo naman. Ano kasi na swerte? Labas na! Tumayo na ito. Pero nakangiti pa rin ng pilyo. Bilisan mo ha. Kasalo nga pala natin si Mami. Himala nga at mukhang biglang sumigla siya ngayon. Nagpaupo sa akin sa kanyang wheelchair dahil gusto ka raw niyang makasalo sa table. Ngumiti siya. Gusto ko ang mami mo. Mabait kasi siya. Ngumiti rin si Vince. Obviously, gusto ka rin niya. I can see it and I can feel it. Siyempre, kasi maganda ako, diba? Sabi mo eh. Hoy, at bakit? Hindi ba totoong maganda ako? Kung totoo nga yun, then why do Jake the bastard didn't take you seriously? Otomatikong umasimwari ang mukha ni Sofia. Nang-insulto ka ba? Akala ko ba magkakampi tayo? Natawa si Vince. Just kidding, princess. Ang sarap mo palang inisin pag bagong gising ka. Umirap siya rito. Excuse me, hindi ako naiinis no. Ayoko kasing pumangit. Hindi mo ba alam na nakakapangit yun? Nagkatawanan sila. Paglabas ni Vince ay nagbihis na siya matapos makapaligo sa banyong naroroon din sa silid na yon. Bukod sa ina ni Vince, may isang babae pa siyang naabutan sa harap ng hapag. May itsura ito at bumbayi na mukha. Sa tansya niya ay past 20 lang ang edad nito. Pagkakita sa kanya ni Vince ay maagap itong tumayo at sinalubong siya. Kaya napalingon din sa kanya ang nooy nag-uusap na si Mrs. Falcon at ang babae. Habang nagsasali ng pagkain, si Rochelle. Good morning. Bungad na bati niya patungkol sa lahat. Good morning, Iha. Masarap ba ang tulog mo? Sabi ng ina ni Vince. Oh, pasensya na ho kayo at late akong nagising. Sofia, meet Desiree. Half-sister ko siya. Ipinakilala siya nito kay Desiree sa salitang banyaga sa kanya. Nagkamay sila ni Desiree. Ewan niya kung bakit nakagaan sa kanyang pakiramdam ang kaalamang kapatid pala ni Vince sa ama si Desiree. Ngunit nang sila'y kumakain na, hindi nakaligtas ang kanyang mapang-obserbang mata ang extra glow ng ngiti at tingin ni Desiree sa tuwing babaling ito kay Vince. Hindi ako pwedeng magkamali. I smell something fishy. Hindi platonic ang nararamdaman ni Desiree para sa kapatid. It's more than that. Babae rin ako at nakikita ko sa mukha at sa kilos ni Desiree ang totoong nasa loob nito. In love si Desiree kay Vince. At dito na po nagtatapos ang ikalimang kabanata ng Naniniwala ka ba sa forever? Ngayong alam na ni Sofia ang totoong pagkatao ni Vince, mag-aalinlangan kaya siyang pumasok sa buhay nito? At ano naman kaya ang totoong nararamdaman ni Desiree para sa binata? Ang kasagutan, abangan niyo po sa susunod na mangyayari. Maraming salamat po.